Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ito na naman tayo, another reaction video. Ito ay kay Aga si Ching, kasama si Master Gala. May mga nag-request kasi sa akin nito, men eh. So, ito na, panoorin natin ito mga kababayan ko. Ito yung nakalagay dito, Exploring Bulacan's Mysterious Ghost Town. Haunted daw. Ito ang misteryosong abandoned ghost town sa Bulacan. Pinatayo daw ito ng dating mayor na si Lito Lapid para sa mga guro. Pero sa Lito Lapid? As in yung aktor? kasamaang palad ay hindi nagtuloy-tuloy ang proyektong ito at tuluyan nang naging abandonado. Ito Sayang napapansin nyo yung may mga project na alam mo yun, yung may masabing project lang. 'Di ba? Sayang yung kadalasan madali kasing gumawa ng pera diyan men eh. Diyan sa mga ganyan. Pustahan tayo baka budget niyan daang milyon pa eh. Tapos ang nagastos lang diyan mga lang. Baka nga wala pa siguro 10 million lahat-lahat yan. Hindi, usually ganun ang kickback eh, no? Wala. Kung ganyan kakurap yung mga ano yung reason kaya bakit hindi siya natuloy? Ito ay tinatawag daw na Lapidsville at according sa mga napagtanungan namin ay mahigit 2 dekada ng abandonado ang ibang mga bahay dito. Maraming kababalaghang kwento dito simula sa babaeng naghahasa hanggang sa mag-inang pinaslang sa lugar na to. At ito'y nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagpapakita, pagpaparamdam at pagpaparinig tuwing sasapit ang gabi. At ngayong gabi, iikutin namin to, lilibutin at gagawa ng paranormal investigation para malaman kung ano nga ba talaga ang mga kababalaghan at misteryo dito sa abandoned ghost town na Lapidsville. Napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Ito is more than 100 mahigit na bahay. Itong abandoned na for almost 25 years. Dito yung dito yung may nakitang white lady si Maggie the creepy. Tapos sinundan nila. Tapos bigla nag-cut. Meron po talagang po talaga dyan. Mag-iina. Pinasok po sila dyan eh. Ang pinaka-creepy part, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may uso. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Bakit? Umiiyak. Umiiyak. Tingnan mo yung ko, kilabot ko. Oh. May kasama ba kami ngayon? Oo. Yun? Baseline. Ay, narinig ko. Narinig mo hakbang? Hakbang? Pag umilaw yan, yung music. Ay, oh my gosh. May kasama ba kami ngayon? Tulong. Oh. Oh. Pinay. May nagsasalita. May nagsasalita sa loob. Oh. Napapansin ko lang naman palagi si Master Gala yung ng mga hindi minsan kasi by observations ito observations ko lang naman. Yung mga past videos ni Master Gala. Maraming maraming halimbawa na-capture daw na boses, na-capture na na kung i-analyze mo parang hindi naman. I mean, pag may kaluskus na narinig, parang kinakapitalize niya na agad as paranormal. Katulad nung last video niya sa may hospital, yung parang na agad, umiyak na bata. Kahit hindi naman talaga siya malinaw na pwede kasi siyang pusa or or halimbawa may nahagip lang na mukhang tao doon sa isang corner. Di ba, men? Parang, kasi, you have to understand, kung totoo kang paranormal investigator, lahat yan i-investigate mo eh. Let's say, halimbawa, may narinig ka na iyak, kailangan hanapin mo kung saan nanggagaling yung iyak na yun dapat. Ganun talaga dapat. Kaya ka nag-i-investigate eh. Hindi yung pag may narinig ka doon, ay yun na. Hindi pag i-investigate yung ganun. Hindi, tingnan mo ba, ano ba ang meaning ng investigate? Di ba? Investigate meaning. Para maintindihan nyo, hindi kasi yung pag may narinig ka, yun na. Iimbestigahan mo dapat yun, ano ba nagiging cause nun. Ay meaning ng investigation to inquire or study in order to ascertain facts or information para masigurado mo
Kasi kung halimbawa, pupunta ka dyan, may narinig kang kalabog, i-assume mo na agad. Hindi investigation yon. To examine, look into, or scrutinize in order to discover something hidden or secret. To conduct an inquiry or examination, di ba? Hindi yung pagdadating mo doon, may umungol, uy, multo na, di ba? Dapat aalamin mo, pupuntahan mo yun, saan ang galing yun? Ano ba yun? Kaya lang, mahirap yun, syempre, lalo na pag takot na takot ka na. Hindi mo na maiisip yun eh. Pero, kailangan mong gawin yun eh. Di ba? Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, no? Nung sa Clark, nung may nakita ako, I don't know kung totoong multo nga yan o hindi, may nagsasabi pusa eh. Nasa sa inyo pa rin naman yun eh. Ang ginawa ko after nung kahit natakot ako, tumakbo ako nung una, bumalik pa rin ako doon sa may spot, tiningnan ko talaga kung ano talaga yon. Doon sa may bandang gilid. Na in-inquire namin, ano ba talaga nung nakita ko na yon, di ba? Para ma-make sure na yun ba talaga ay multo o hindi. Pero wala kami nakita nung time na yun. Malay mo kung pusa yun, tumakbo na sa malayo siguro, di ba? Pero at least may inquiry na nangyari. Hindi yung basta may narinig kayong kalabog dyan, ayun na, multo na. O nakita mo yun, may umiyak, di ba, men? Ang nangyayari kasi nun, for me, partially parang niloloko mo yung mga nanonood sa yun nun eh. Parang lang naman. Hindi ko sinasabi niloloko mo, pero parang lang. Kasi parang hindi ka naman nag-i-inquire kung ano yung narinig mo, men eh. Parang, narinig mo, yun na. Diba? Parang ang nangingibabaw kasi, importante may maipakita ako sa audience ko na kababalaghan. Diba? Yun ang maling-mali sa nagiging investigation ngayon. Although na mas mataas nga naman ang views pag ganon, pero for me, may chance pa naman para turuan yung audience kung paano sila malilibang eh. Kasi parang ang nagiging standard na talaga ng ghost hunting, kailangan talagang may makita. Which is mali. Diba? Dapat pagka mag-ghost hunting, anuhin natin, isipin natin. Tingnan nga natin kung talagang haunted to. Diba? Mag-i-investigate tayo. Kasi pagka ganun ang statement mo, pwede nang i-expect ng audience mo na wala talaga makikita doon o meron. Bonus na lang kung meron ka makikita. Kaya ang may intindihan dapat ng audience mo na ang ginagawa mo ay investigation. Kapag sinabing investigation, hindi pa natin alam ang mangyayari. Diba? Kaya handa din dapat ang audience mo kung walang makikita. Hindi dapat sila madi-disappoint kung walang makikita. Diba? Dapat ang panonoorin sa inyo kung paano kayo mag-investigate, kung paano kayo maglatag ng device nyo, diba? Kung paano kayo makipag-communicate. Diba? Tapos pagka na-clear nyo na, talaga wala nagpaparamdam dito. Satisfied pa rin yung mga viewers. Kahit wala magpakita. Dapat nandun ang focus ng content natin. Ako din naman, aminado din naman ako na mahirap naman talaga yan. Kasi yung pag wala ka naman talagang nakita do sa video mo, parang prone na sa pagiging boring yung video mo eh. Parang wala naman yan, parang ayoko naman makita. Wala lang, naglakad-lakad lang sila dyan, ano-ano. Pero kailangan natin baguhin talaga yung culture eh. 'Di ba? Kasi ito parang ang nangyayari dito sa mga ganitong content na lang. Parang, yun nga, parang lokohan na lang. Diba? Minsan pipilitin na lang kung dahil kailangan, pipilitin mo na lang talaga na may makita. Ay! Ay, wag! Sabi wag! Babae talaga eh. Oo. Itong inom mo. Yung tibok ng puso mo, ngayon lang ako na-experience na yun. Nang nafe-feel ko hindi tayo welcome eh. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na isa ito sa pinaka-interesting na investigations na nagawa namin. At dahil nagbabalik tayo sa explorations at paranormal investigations dito sa Pilipinas, ay may kasama rin tayo na kilalang explorer. At yun ay walang iba, kundi si Master Gala. Hi guys! Yes. Guys, marami nagre-request sa inyo na magsama kami ni Master Gala sa isang frame. Feeling ko maraming mangyayari dito sa gabing to. Kasi nga, napuntahan na to dati ni Master Gala, pero ngayon, iikutin ulit natin, pero gagawa naman tayo ng investigation at exploration. At dito ipinaliwanag ni Master Gala kung bakit nga ba nakakatindig balahibo. Mayor ba yun si Lito Lapid or
congressman. Hindi, alam ko Pampanga si Lito Lapid eh. Wait lang, ang Lito Lapid ba na tinutukoy dito? Yung Lito Lapid na artista? lugar na to. Yung na-experience ko dito before, umaga pa lang may bumato sa akin dito. Papasukin May natin. nagbato na agad. Bato talaga. Nakuha ko yung bato sa loob mismo ng kwarto kung saan may bumato sa akin. And then, yung mga nakausap kong bata before, may nakikita sila ditong babae dyan sa may gilid ng daan. White lady ganun. Actually, white lady talaga yung sinasabi nga ng mga bata na yun. At meron pa dun sa may part ng tulay kung kaya natin mag-paranormal investigation dun sa may tulay dun. Ito is more than 100 mahigit na bahay. Itong abandoned na for Sayang, almost no? 25 years. Ang pinaka-creepy part na Di sinasabi man nga lang nila, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may usok. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Dito din ako naka-record before, umaga pa yun ng boses ng babae. Sa umaga pa lang. Umaga pa yun. So ngayon guys, kailangan natin i-prepare yung sarili natin dahil umaga pa lang may nambato sa'yo, nakarinig. Sinabi ni Master Gala na na-record yung boses ng babae, parang nakakadala na. Katulad ng kwento dun sa may hospital, although na hindi naman si Master Gala yung nagkwento, maniniwala ba kayo sa hospital maraming pina-abort? Hospital yon, pwedeng kasuhan ng dun ang gagawa ng ganun di ba? Paano mo isasagawa yung operations nun? May logbook lahat yun Anong operations ang mo doon? Magpapalaglag? Ilalag mo? Ang bihira, di ba? Ka, may signs ng kapre, tas may signs ng white lady. Paano pa kaya ngayong sa kalagitnaan ng gabi? Kasi ngayon guys, pa-12 na siya 12 na Without further ado, simulan na natin ang exploration dito sa Lapidsville. Okay guys, ngayon makikita nyo, ang dami niyang bahay, parang yung napuntahan namin sa Tacloban. Dito sa part na to, doon sa may bandang likod, ay may mga ilaw-ilaw na, may mga nakatira. Pero dito sa pupuntahan natin, ito talaga yung abandonado. As in, sobrang dilim. Mga nakatira doon? Ano yun? Parang nag-squat? Or authorized naman silang tumira doon? Wala kang makikita, as in pitch black. Tapos medyo masukal pa siya, kaya kailangan talaga magdoble ingat. Unang napansin ko ay matagal na talagang abandonado ang mga bahay dito dahil napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Katulad nito, ang hirap pasukin yan kasi sobrang masukal na at kakaulan lang kanina, so may possibility na may mga ahas-ahas siguro dyan. Sa patuloy na paglibot namin ay may ibinahagi sa amin si Master Gala. Yung panahon pa ng tukhang, 4 to 5 bodies yung nakita dito, pinagsama-sama. So marami mga lalaki. So marami na palang pumanaw sa ghost town na to. Malamang sa malamang, marami nang pumanaw at 20 to 25 years na abandonado, talagang pinamahayan na to ng mga kaluluwa, ng mga entities, di ba? Hindi maiwasang isipin na gano'n. Kanina pa parang may umaano sa akin. Hindi ko alam kung buhok ko o ano. At dito daw may nagpapakita ng babaeng nakaputi. Ngayon, dito nga yung sinasabing may nakita dyan na white lady dito sa part na to. Malapit kasi dito itinapon yung nakita mga katawan, 4 sila. Bakit hindi masabi ni Master Gala na galing kay Maggie the Creepy yung video? 4 to 5 na katawan, pero ang nagpapakita, white lady. Ayun yung nakakapagtaka Lalaki yung itinapon, pero white lady yung nagpapakita. Baka may storya din dito na hindi natin. Kasi nga, galing kay Maggie the Creepy yung video na yon. Panoorin niyo yung dati, wait ko nga kung mahahanap ko pa yon. Yung video ni Master Gala na yon. Na parang may nakita daw doon. Master Gala. Kay Master Gala ko nga sana i-debunk yun Yung pala, kinuha niya lang yung clip na yun kay Maggie the Creepy. Abandoned Village yata yung title. Ito yata yun, Pagka gagawa kayo reference, sana wag yung Yung daanan ka, Master. Ayon sa mga nagdadaan daw, ang sabi ni... Ayan galing kay Maggie the Creepy yung mo dito, men Dami sila. Mula nung pinutol yung balete daw. Ayan diba? Galing kay Maggie the Creepy, fake yan, men Ano yun? Ano yun? Diba? Ano yun? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ano yun? Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ano yun?
Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Ano yun? Diba? Yan yung yan yung ginawa niyang reference, yung may nagpakita. Galing kay Ma'am Maggie the Creepy yun eh, fake yun eh. At tumaamin na si Ma'am Maggie the Creepy noon. Tama pa ba? Ito ba yung inano natin? Ito tayo kay Aga si Ching. Siguro kung bakit. Binuksan ko ang EMF para tingnan kung may madedetect ito. May kasama ba kami ngayon? Sino mo, Master Gala na? Kaki, may umiiyak. May umiiyak. Parang wala naman min eh. Kaki, may umiiyak. Tingnan mo yung ano ko. Kilabot ko. Oh. May kasama ba kami ngayon? Kita mo? Ikaw ba yung umiyak kanina? Oo. Kita mo? Pumapalo hanggang 3. Pumapalo dalawa. Yan o. Pero ano daw, pag level 2, hindi pa naman siya considered as paranormal. Parang regular EMF fluctuation. Pero impressive pa rin, no? From kanina naman nakita naman natin 0-0 eh. Malay mo, meron naman talaga. Kapag ganun sumasagot yun. Oo. Sagutan ako, iyak ng babae. So guys, kakastart pa lang namin at kinilibutan si Master Gala. Dito, yung EMF. Hindi naman umabot ng 5, 2 to 3 lang. Pero may mga Disregard yung response. sinabi Pero ni tuloy Master na Gala natin nung exploration. Sumunod na nakita namin yung bahay na may mag-ina daw na nagpapakita. Ito naman yung may nakita nga dyan ako doon na bata. May kasamang nanay. Bata na may kasamang nanay. Batang may kasamang nanay. Itong bintana. Baka may na to. nakatirang teacher dati Hindi, dyan. wala na. Abandon na siya nung Hindi, yung time. dating nakatirang teacher ng pumanaw or something. Siguro, baka. Eto guys, dito naman sa mga... Itong bahay na to, medyo maganda Narinig nyo? yung... May narinig kayo? Narinig kami banda dito. Ano? Kanina pa yun. Narinig kami banda dito. Na naman. Ayun ang sabi kong papasukin niya. Malakas nga dyan. Malakas dyan sa loob. Ito guys, yung bahay dito, medyo iba yung itsura niya compared dun sa mga nakita natin sa May Tacloban. tumira Medyo siguro mas dyan, no? Ayos na to. Yung kasi sa Tacloban, puro one rooms lang. Dito parang pwede isang buong pamilya talaga tumira eh. At nung sinubukan ko ang EMF dito, Pakita mo yung punso. Kuha naman ng shots. Ang creepy. Nagdidirect si Master Gala eh, no? Tumatlo kanina rin. Yan, dumadalawa. Gusto mo ba para masahog natin kabuuan? Dito natin gawin sa gitna. Medyo malakas detection niya dito ha. Oo nga, no? Baka. Oh my God, mas malakas dito kaysa dun sa kanina. dito pa lang ay kakaiba na at mabigat sa pakiramdam ang pwestong to. At mamaya ay maliliwanagan kami lahat kung bakit. Iniwan muna namin ang bahay na to at pinagpatuloy ang paglilibot. So guys, naglalakad kami ngayon. Ang nasa paligid namin ay puro talahib, kalawat kanan. Ay, ito, ang dami pang mga bahay. Puro abandonado to? Oo. Grabe. Wow! Ang alahati na yung talahib. Oh. Tingnan nyo guys yung taas ng puno. Kasing tangkad na ni Kencheck. Grabe. Ganong katagal na siya Ano abandonado. eh, no? At sa dinami ng abandonadong bahay ay may isang specific na bahay na nakakuha ng atensyon namin. Yun na yung bahay na may puno ng mangga sa harap. Yan guys. Ay, ito kaya Wala natin kayo na-feel pasukin. na something mainit. Dito, mainit na. Punta ka dito. Dito Master ka. Gala naman Punta eh. ka Hindi, mainit. ito ha, wait lang. I'm so sorry, no? Minsan kasi, parang feeling ko parang pinipilit na lang ni Master Gala minsan eh. May psychic abilities ba si Master Gala? Pwede naman kung may psychic abilities. Dito sa part na to. Pakiramdaman mo. Medyo mabigat nga. Saka mainit. Pasukin natin. Pag doon sa bandang dulo guys, may mga ilaw-ilaw na. Probably may mga nakatira doon sa dulo. Pero itong side na to is abandoned pa rin. Para lang for their clarity. Tara. Sa pagpasok namin ay iba rin ang pakiramdam sa loob nito. So guys, ito yung itsura ng sa loob ng bahay. Parehas siya rin sa Tacloban. Pero papansin mo talaga sobrang luma na niya kasi amoy luma na, tapos puro agiw na siya. Ito yung itsura ng loob ng bawat bahay. At sa likod niya ay puro bahay din. Oh, may puno rin oh. Grabe, ang laki nito. Dahil mabigat din ang pakiramdam namin dito, ay sinubukan ko ang EMF at nagulat kami sa ipinakita nito. Diba? Maapat. Mataas dyan. Stay lang, ibig sabihin meron dito. Malakas yung frequency eh. Sabi ko nga sa'yo eh. Ayun oh, di siya gumagalaw oh. frequency. Hindi ka tulad kanina. Holy. Sabi ko sa'yo, pag mainit, dyan ako madalas eh, nakaka-feel. Pagka mainit. Malakas ka ba makaramdam pag ano? Oo. Ang pagka kinukoy talagang mong mainit sa labas, hindi dyan sa loob. Anyway, baka mamaya behind the camera sinabi niya na mainit dyan.
Yun ang Oo, sabi tsaka nga medyo nila, mabigat nga dito. mataas ang entity nga. Kita mo, nakuha na mo? Nagre-red. May kasama mo kami dito ngayon? Hindi nagtagal ay may nagparamdam na sa amin. Ayun, narinig ko. Narinig mo hakbang? Hakbang? Kagay na naman, may hakbang na naman. So far dito yung pinaka-intense na ano. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Gusto mo kumuha tayo ng mga answers? Try natin. Oo, sige. Sige, po tayo. set up natin yung music box. That's so weird na stuck siya. First time nyo yan? First time yung ganyan na nakastock lang? Nangyayari na pero ibig sabihin talaga meron. Ibig sabihin Hindi umaalis. umapat ngayon lang. Ibig sabihin may kasama tayo ngayon. Sinasama tayo ngayon. Nandito nga lang siya. Ay, naku po dyan. Para na malaman na. Ang isa sa ano ko, marami naman magagalit sa akin eh. Kapag constant yung EMF reading doon, baka may natural source doon ng electromagnetic field na hindi lang nila alam. Kasi usually, pagka halimbawa multo yan, dapat nawawala yun eh. Kasi tandaan nyo, total, wala namang formal studies dyan, ano? Pero kung aanuhin nyo, ang gawain kasi na multo, ito common na knowledge naman to among mga ghost hunters eh. Ang mga multo kasi, 'di ba, sumisip-sip daw ng energy galing sa mga batteries, sa flashlights, sa etc. Kaya sila sumisip-sip nun kasi ginagamit nila yun men eh. Now, pag ang EMF ay nagre-respond sa ganon, yung power kasi na multo, nauubos kasi yun eh. Yung nasipsip niyang energy, pag naubos na naman uli yun, kukuha na naman uli siya sa iba. Yun, in theory, ganun na nangyari. Pero kung ang EMF reading nyo ay sobrang taas, tapos hindi bumababa, dyan sa spot na yan, let's say, 30 minutes na ganun pa rin siya. Parang sa nung pumunta kami sa Sempio Mansion, may isang spot doon na hindi bumababa ang EMF meter kahit 30 minutes na kami nakatayo doon. Ibig sabihin, hindi yung paranormal. Meron lang something doon na nagkukos nun. Kaya mataas ang reading. Ngayon kasi ibig ko sabihin, kasi pwede yan, halimbawa, entity yan, may nare-read sila dyan, siguro after 10 seconds or kahit pa sabihin mo nang abutin siya ng 1 whole minute, bigla siya mawawala. Di ba? Ibig sabihin, umalis yung multo or naubos na yung energy ng multo. Pwedeng ganun eh. Pero kung constant yan nandiyan, hindi siya namamatay, di ba? Malamang may may natural na pinagkukunan ng electromagnetic. Hindi, not necessarily paranormal. Hindi ako natatakot sa music box na yan. Para mas klaro. So ito, guys, alam niyo naman to, ito yung music box. Ito yung tutunog siya pag may dumaan sa harap. Ilalagay ko to dun sa may puno. Ngayon, pag tumunog to, ibig sabihin may dumadaan-daan sa atin. Kasi ito, Lakas, no? Sabi ko. Yung music box na yan, mas reliable kasi kailangan talaga niyan may movement eh. narinig kaya yun? Lakas, no? Kalabog yun. Baka nandiyan si Donsky. Ay, ganyan talaga yan? May ilaw talaga yan? Calibrating yan. Ngayon, pag umilaw yan, yung music... Ay, oh my gosh. Ay, grabe. Yan, pag may ilaw yan. First ko kasing yung magganda ng paranormal na may mga equipment talaga na ginagamit. Oo. Kasi, di ba alam mo naman? Pati pinsan ko na ay bumibigat lalo ang pakiramdam. May nakikita ka? Sige, Pinsan check pala kasi ni nakakita Agassi. kasi. Ay, nakakakita ka, sir? Oo. Ay, grabe. Bumibigat na dibdib mo. Ako naman, Agassi. Kaya balis ako sa pwesto. Pag ako naman, ang signs ko naman, for me, yung sa akin, pag yung kilabot ko hindi nawawala. Mag-umpisa dapat Hindi Ano nawawala. nararamdaman mo ngayon? Yung hindi nawawala, both Both hindi feet. nawawala. Hindi reliable yung kilabot kasi eh. Hindi lang naman kasi paranormal ang pinagmumula ng kilabot. Mas naniniwala ako doon sa may third eye. Hindi, kung may deklarasyon na may third eye siya, dapat kung ang nangyayari kasi, pag may nagdeklara yung may third eye, biglang sasakyan na ni Master Gala. 'Di ba sinabi niya, obserbahan nyo ha,
Ito, obserbahan ko lang naman. Maaring mali ako. Walang magagalit, ha? Oo. Tsaka bumigat ang dibdib daw ni Kuya. Ito si Kuya Incheck, di ba? Biglang ang babanata ni Master Gala. Uy, bigat na Nagkaroon na agad siya ng nararamdaman nung naririnig niya doon sa may third eye. Ako naman, Agassi. Kaya nabalis ako sa pwesto. Pag ako naman, ang signs ko naman, for me, yung sa akin, pag yung kilabot ko hindi nawawala. Mag-umpisa dapat Hindi Ano nawawala. nararamdaman mo ngayon? Yung hindi nawawala, both ano ko, Both hindi feet? nawawala yung kilabot. Hindi, ano yun kuya, pag mag-umpisa sa bato, kaya madali. Meron dito. Kaya ako nararamdaman yun. Hindi natatakot na natin. At nga mo, mainit. Yung init, hindi na. Biglang may Ere. Iba ere. mainit na naman siya nararamdaman. Pag may sinasabi may third eye. Dito guys. So, ano, ikutin ba natin? Hindi pa. Objective ang sinasabi ko, ha. Hindi ko sinasabing sinungaling ka, pero ang nangyayari kasi dito mga men, pag may nararamdaman yung may third eye, biglang dinudugsungan mo ng sarili mong nararamdaman. Napapanood naman ng mga tayo, hindi ko naman inimbento yun. Mamaya magalit na naman sa akin. Di ba, hilig magalit sa akin ng tao talaga? Pa natin nga. Oo, Mataas ano na pa lang yung to, label. hindi pa tayo nakakalahati. Tara. Paglabas namin sa bahay ay tinanong ko yung pinsan ko kung bakit siya natatakot. Yung yung tibok ng puso mo, ngayon lang ako na-experience ngayon, bumibilis, kaya umalis ako ng pwesto ko. Naglalakad taga doon, hindi lang basta lakad yung ginagawa nun. Ibig sabihin, legit yung tatlo lang. Baka binabantayan tayo kung bakit tayo nandito. Which normal nilang gawin yun. So, ikot pa tayo guys. Nagpatuloy kami sa paglilibot at dito napansin ko na Walang guys. So, explain ko lang. Wala na trigger yung namin abandonado. wala na trigger yung music box. Tapos dun sa bandang gitna ay may mga signs of living. May mga nakatira doon. May mga bahay na tinitiran talaga. So, it's not totally abandoned. May mga parts na may nakatira. Pero dito rin sa dulo at dun sa dulo nung una ay totally walang nakatira. Ayan, katulad nito, ito. Hanggang sa dulo yan. Puro abandonado na dito. Tapos yung mga itsura niya, pare-pares yung itsura kung ano yung nakita natin sa loob. So, bare lang siya at talagang pumasok na yung puno sa loob niya. Ngayon, i-check natin yung sinasabi ni Master Gala na Balete Tree kasi dun daw talaga pinakamalakas yung entities. Dun daw talaga. Siguro isa sa mga problems, no? Hindi accessible yung village na yan, no? Kaya hindi rin siya natuloy. Dahil kung halimbawa, yan ay malapit sa highway, malapit sa ano. Actually, kung ganun ang settings yan, dapat titirahan na rin ng mga squatters yan eh. Kung accessible yung lugar. Siguro dahil may conflict of interest yung may-ari ng lupa, binenta sa pamahalaan, para magtayo kunyari ng project na ganyan, nasasayang eh, sayang no. May kapre. Kaya tingnan natin kung ano na makukuha natin. bago kami makapunta sa lugar kung saan may nagpapakitang kapre ay marami pa akong ibang napansin sa lugar na to. Grabe guys, nakikita niyo yung mga ibang bahay talagang di mo na mapapasok yan, di mo na malalakad dahil puro puno na kahit sa loob. Actually, mas kitang-kita mo yung mga abandon pag umaga. Parang sayang yung mga bahay kasi what could have been. Konting ayos lang to, pwede natutiran eh. Puntahan na natin yung pinakamalaking balete. Baka nga hindi accessible. Minsan mamaya malapit sa main road, ay malayo sa main road. Diba? Siyempre ang titira diyan. Karamihan walang sariling sasakyan. Ano 'yun? Mamamasahe sila ng mamamasahe. Di ba sana kung may ruta ng tricycle diyan. Minsan isa rin 'yun sa dapat pag-isipan pag gagawa ng pabahay eh. Siyempre ang titira diyan hindi naman yung kayamanan, di ba? Diyan, sinasabi nga nila, wala namang nagsisiga pero may usok. Hanggang sa napuntahan na namin ang nasabing lugar. Oh my God, balete to? Yes. Sobrang laki. So guys, ito na yung balete na sinasabi ni Master Gala na pinakamalakas. So ngayon papasukin natin to, dito tayo gagawa ng investigation. Pagpasok namin ay may naninirahang balete na rin sa loob ng bahay. Sumasakit yung tiyan ko eh. Ito yung lagi kong nararamdaman dito pag pumapasok. Yung hindi mo ma-explain, sumasakit yung tiyan. Nandito na kami sa bahay na Dapat i-confirm na may third eye yun. ni Kenchik yung music box dito. Narinig nyo? Oh, Ang lakas na na. Kaso wala kaming masyadong naramdamang kakaiba sa lugar na to. so guys, na-check na namin yung may pinakamalaking balete. Sumakit medyo yung tiyan ni Master Gala. Pero wala kami masyadong nakuha ang interaction sa music box tsaka dito. Hindi siya nagtatlo, nag-isa, dalawa. Kaya binalikan na namin ang pinakanaka. Di ba? Maganda yung ginagawa ni Aga si Cheng na ganito, na pagka wala naman nangyayari, kinakat na dapat. Di ba? Ito yung gusto kong matutunan dapat nila Kuya Red. Pag walang nangyayari, ikat nyo na. Para mabilis ang facing natin. Isa rin yan sa pinag-aaralan ko rin kung paano ko gagawin
nakakakilabot na lugar na nalibot namin sa gabing ito. So, babalik kami ngayon dun sa lugar. Sinabi ni Master Gala na may white lady at dun yung nag-activate yung ano natin, mga equipments. Okay guys, so ngayon magsisimula na tayo ng ating paranormal investigation. Sinet up na natin tong REM pod tsaka music box dito sa tapat mismo ng pinto kung saan may malakas na activity kanina. At habang sineset up pa lang ni Rick, Bakal, bawal. Idikit ang REM pad sa bakal. Bawal. Kasi pwedeng maging extension ng antena ng REM pad mo yung bakal eh. ay tumunog na yung music box ng 2 beses. So, ngayon invite na natin yung kung meron man tayong makausap nito, may makasama. Kaso bago kami magsimula ay may dumaan na taga rito na nagbigay linaw ng mga kababalaghan sa lugar na to at ikinagulat namin ang mga sinabi niya. Totoo lang, maraming mga Ano ba yan? labas na ano rito talaga. Marami dito? Oo. Isa nga po nung dumaan ako rito gabi, akala ko rito may tao yung pala, may ano pala. Pero walang tumitira dito. Wala po sir. So meron talaga dito. White lady pala yung ano. Kinausap ko pa, sabi ko, ma'am, masyado nang umuulan eh. Ba't pa ako nasa labas kayo? Nababasa kayo ng ulan. Hindi siya sumasagot, sir. Bigla siya pumasok doon sa bahay na yun. Oh my Wala God. siyang kasamang bata. Wala. Kasi madalas may nakikita rin daw babae at bata dito. Nung misa kasi sir, nung mga ilang buwan, may narinig kami talaga parang merong umiiyak na bata. Isan dito, isan dyan. Yung ang balita talaga Biglang meron po talagang may balita na namatay tungkol sa po bata. talaga dyan. Nag-iina. Yun yung nagpaparamdam lagi. Sir, narinig niyo rin po ba yung kwento before na may nakikita na kadungaw nga po dyan sa may Meron po. Oo. itong bintana na to? Meron Eh, talaga totoong, ayun nga. Iba yung napagtanungan ko nun eh, hindi siya eh. talaga. So Yung pare-pares yung mga kwento nagtutugma. Hindi, ano eh, I mean, yung tanong, suggestive kasi yung tanong mo eh. Hindi, sorry ha. Ganito kasi, pag magtatanong ka dapat, hindi suggestive. Para maikikwento nung ano, close-ended kasi minsan yung tanong, totoo ba na may dumudungaw dyan? Pwede niya kasing i-confirm yun kahit wala naman. Di ba? Kasi feeling ko to si Kuya gusto ring makasama sa vlog nyo eh. Yung napansin ko nung una, nung sinabi, pero walang batang kasama kasi may, nagsabi kayo na may bata at, may babae at bata, di ba? Biglang dinugsungan na ni Kuya na, may narinig nga na iyak na bata dyan at yun eh. Sinasakyan din ni Kuya yung kwento nyo eh. At yung tinanong ni Master Gala, na totoo ba may dumudungaw dyan? Suggestive kasi yun men eh. Yun yung mga uri ng tanong na hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. I'm so sorry. Reaction video ko po to. Kaya kung ano sasabihin ko dito, yun ang paninindigan ko. Suggestive kasi yung mga ganun tanong. Hindi mo pwedeng i-validate na, yun din yung sinabi nung unang tinanungan ko. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Dapat, magtanong ka lang, ano po ba yung naobserbahan dito? At sa kanya sasabihin, may dumudungaw po dyan. Yan din yung sinabi nung una na pagtanungan namin dati. Pero kung ikaw yung nag-suggest ng isasagot niya, invalid yun. Nung sir, nung kasi yung kapatid ko, maaga pumapasok mga alas 4 ng umaga. Pag hinahati ko po yung kapatid kong babae rito, lalo pag bumaba ako, merong dito sir na umiiyak na bata. Kaya ginagawa ko na lang po, kapag dumadaan po ako rito, nagdadasal na lang po ako na Alam nyo yung dahilan kung bakit namatay mag-iina? pinasok po sila dyan eh. Oh my gosh. Pinasok sila. Kaya pala iba eh. Hindi totoo po. Kaya pala iba. Sige sir. Sige sir, maraming salamat. Malis na po kayo, sir. Umiiyak na mga na bata. Pero dito talaga yung pinakamalala. Lalo po doon sa may puno ng manggaron. May po doon, 18 po. Puno ng mangga saan? Pinuntahan natin. Ayaw kanina. Yung malakas. Oo, dito. May puno ng mangga. Yung may Yun, pwede yun. Rape doon. pala doon. Circumstantial yun, pwede. Di ba? Out of nowhere, sinabi ni Kuya. Tumugma dun sa reading nyo. Yun. Di ba? Anong taon yan, sir? Ano yan, sir? 2003, sir? 2003. Tari mo, tok-tok. Kaya ano yun? Ano yung parang naririnig namin? Ano yung tumutok-tok? Meron nga po rito. Misa nga, meron ng babatot. Meron po rito talaga, sir. Totoo. Okay. Ayaw pa umalis si Kuya eh, no? Rito, mga sanay na rin po. Normal na.
hindi niya lang po pinapansin talaga, sir. Sige po, salamat sir. Umalis ka na. Ayun guys, mas nalinawan tayo sa sitwasyon dito. May pumanaw pala na mag-ina dito. At dun sa kaninang bandang puno ng mangga, bakit napakalakas? Nagtutugma lahat eh. Ibig sabihin may pala na babae dun. Yun, I do agree. Lakas ng EMF kanina, so nagtugma lahat. Doon sa part na yon, I do agree. 'Di ba? Out of nowhere sinabi naman ng kuya eh. Hindi naman suggestive yung pag ano. At nung pala na babae doon. Naglubutan ako. Ang lakas ng EMF kanina, so nagtugma lahat ng aparato natin. Ay, narinig, umiiyak. Naglubutan ako. Ang lakas ng EMF kanina, so nagtugma lahat ng... Ayun na nga bumita kanina nun. Oo, may umiiyaw dito sa loob. Kanina pa. Wait Hindi ko narinig. po ako nakita Narinig pa kanina. Ay, gagi ka. Girid lang ng mata ko. Guys, sila yung tumulong sa amin kasi nasiraan kami ng kotse, so sinaman kami nila kuya. Shoutout kila kuya. Pinahiram nila kami ng van nila para makapag-explore tayo. Thank you. O tara, simulan natin. Sa mga susunod na mapapanood nyo, ay medyo magiging intense ang mga pangyayari. Okay, so ngayon, nandiyan na yung music box, nandiyan na yung REM pad. Ito na yung EMF natin. Original yung REM pad niya. Ayan na naman, Master Gala. Gumigit na siya. Hindi umiilaw to kanina. Okay, pakilala na tayo. Hi, ako nga pala si Aga. Ako si Master G, RJ. At nandito po kami. Hindi kami para manggulo manggabala. Gusto lang namin malaman kung ano yung nangyari po dito sa lugar na to. Meron po kaming music box tsaka REM pad dyan. Pwede nyo patunugin yan. Pupunta lang kayo sa harap ng... nakita ko po pinapagalaw nyo yung EMF ngayon. Pero pwede nyo rin para nasamin yung presensya nyo. Yan, medyo okay pa yan. Hindi constant yung ano eh. At itong REM pad, kailangan nyo dumikit para mag-trigger yan. Iingay po siya. Woo! Sa mga oras na to ay lalo nang bumibigat ang pakiramdam sa paligid, kaya naisipan ko nang gamitin ang spirit box. Okay, so ngayon po ay gagamitin na natin yung spirit box para makipag-communicate. Wait lang, on ko na to. OMG, ito yung ginagamit ni ano. Kung may pag-communicate siya sa atin. May kasama ba kami ngayon? Huwag kayong mahiya. Gusto lang namin makipag-usap kung may kasama kami ngayon. Oo. Babae pa yung boses. Bata. Babae. Pwede ba malaman yung pangalan mo? Bata. Pwede pa kayo ulit? Pwede malaman pangalan mo? Parang tulong yung narinig ko. Oh, tulong. Pwede ba may malaman kung ano nangyari sa'yo? Parang may boses ng lalaki. May lalaki. Ano sinabi siya? Hindi ko nakuha. Ano pangalan mo? Ano kailangan mong tulong sa amin? Galing, ano? Tulong. Galing, ano yun? Ako for me, legit yun. Kasi ilang frequency yun nilundagan nun eh. Nagwo-work kasi ang spirit box. Yung naririnig na frequency kasi ng radio station yun. Or hindi naman not necessarily radio station. Frequency yun ng AM or FM radio, ng analog radio. Ngayon, hindi pwede kasi makasagap ng ano yan eh, ng radio station. Kung radio station yun, hindi dapat siya pero ilang frequency yun nilundagan eh, same boses. Ako for me valid na ano yun, na evidence yun. Pa rin eh. Ha? Nung tinanong mo kung ano nangyari sa akin, Oh. may word na parang dinig ko dito sa Ay, oo. Naririnig mo pala. Ano sabi kanina? Pinasok, diba? yung sinanong mo ano nangyari. Oh. May sagot na parang pinatay. Patay? Kasi si Rick guys, nakakonect yung headphones. May lalaki rin. May lalaki May na sounds. lalaki din Pinatay. eh. May narinig rin ako lalaki kanina eh. So may babaeng patay dito. Ilan kayong patay? Sumasagot siya, no? Ano sabi? 5? Parang lima eh. Guys, kasi si Rick, nakakonect yung mic ko sa headset niya, kaya mas naririnig niya. Pwede niya pagalawin yung music box. Tanggalin niyo yung background, pag halimbawa, ang evidence na kinukuha niyo ay audio, tanggalin niyo yung background music. Gusto rin naming ma-experience. Dadaan lang kayo sa harap nito para malaman namin na may kasama kami. Kayo yung kasama namin.
Ano daw? Malamig na. O, biglang lumanig na. Malamig na. So, di ba ang kwento kanina, pinasok daw sila? Oo. Ilan yung pumasok sa inyo? One? Oh my God! Ang linaw nun! One. Isa, Oh, ilang frequency yung tinilundagan. Pumatay na. Ano sabi? ano sa... Isa lang! Isa lang. Ang lakas naman ng loob ng pumatay na. Ano sabi? Ilan kausap namin ngayon? Expansive sila. Ano? Bakit kayo pinatay? Tsaka alam mo kung ano ang magaling? Nababuisit Babae yung ako doon boses sa background sound eh. Alisin niyo yung background sound pag mga audio evidence yung kinukuha. Babae talaga eh. Oo. Ino mo. Ayun ang sinasabi ko na. Yun. Ayun ang sinasabi ko na. Grabe. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Malakas. Ikaw ba yun? Yes daw. Siya raw yun, siya raw yun. Siya raw yun. So ayaw niya magparamdam sa equipment. Literal na natakot yung ano, ito to. Nararamdaman ko na genuine yung takot kasi nagpuntahan sila sa van eh. Nagsakayan sila eh. Oh. Malakas. Ikaw ba yun? Yes! Siya raw yun, siya raw yun. Siya raw yun. So ayaw niya magparamdam sa equipments natin. Talaga nagparamdam siya sa actual. Hindi, di man gayon. Parang ano eh. May papasukin niyo si Kiyo, baka lagdatin ha. Uy, Diba? lalaki na yun. Lalaki na. Ano Lalaki. sabi? Sabi ganun, pwedeng mangga, bumagsak yung ano, yung mangga, yun ba yun? Minsan ganun na nangyayari eh, pag may bumagsak, kakalabog. Sabi nung kasama nila eh. Tapos kinontra lang ni Aga si Cheng. Yes! Siya raw yun, siya raw yun. Siya raw yun. So ayaw niya magparamdam sa equipments natin. Talaga nagparamdam siya sa actual. Hindi mangga yun, Hindi, sabi di man niya. gayon. Parang ano eh. May papasukin niyo si Kiyo, baka lagdatin ha. Uy, Diba? lalaki na yun. Lalaki na. Ano Lalaki. sabi? Sino yun? Si? Ang lakas ng bato. Ano sinasabi ko na eh. Sit? Gusto nyo kami umupo? English ah. Sa loob ano? Sa loob lang galing yan. Sa loob, sa loob. Bato. Bakit may boses sa loob? May nagsasalita. May nagsasalita sa loob. May parang mama na. Oo. Uy. Pero ano, impressive to ah. Itong part na to. Ni mama. Musmi, May tao ba dito? Pala niyan? Wala. Matagal na abandon yan. Or para siyang umubo na. Parang hindi tayo welcome eh. Hindi Ang nafe-feel ko hindi tayo welcome. Hindi niyo pwedeng pasukin yung loob. Feeling ko yung babae humihingi ng tulong pero may nagbablock eh. May nambablock na lalaki. Kasi dito sa boses may lalaki rin ako Oh, may naririnig lalaki, eh. oo. Nang bato sa atin yung lalaki. Lakas nun, no? Ha? Kinikilabot ka rin ba? May gusto ko ba sabihin sa Hindi ko amin? pwedeng galing sa kanya dito pa. Hindi pwedeng pasukin sa loob yung bahay. Mas maganda sana kung sa loob ng bahay, no? Bubukod pa to, ha? Oh shit! Parang gano'n yung narinig ko eh. Parang may... Patayin ko muna. Uy, may sinabi. Wait, Hindi napatay ko. sa loob ng bato, ano? Hindi sa labas, eh. Sa loob. Ayun, malinaw. Wait. Yun nga, wait nga. Inulit niya. May gusto ka pa ba sabihin? Masakit na yung ulo ko. Meron daw. Ang galing. Meron na nagsasalita sa loob. Masakit na yung ulo ko. Parang connected yung sinasabi niya sa kasi naririnig ko eh. Oh my gosh. Ang lakas. Wag. Masakit na yung ulo ko, eh. At dito ay may napagtanto ako. Shit, gagi. Baka ito yung last na nangyari sa kanya. Tulong. Wait. Wag. Kung i-connect mo yun, di ba ganun yung atakihin yung bahay mo? Pag-aatakihin, oo. Yun yung sa... Kinakinakilabutan ako. Ako din eh. Yun yung mga nangyari Oo, na yun ano. yung mga nangyari, siguro. Pero doon sa bato-bato part, hindi ako, pero yung sa audio evidence nila, sold out ako doon. Pero doon sa bato-bato part, feeling ko may ibang nagkokos nun eh. Pero kung paranormal din naman yun, wala naman ako magagawa. Kasi kanina pa yun eh, yung bato-bato na yun eh.
may 'di ba kahit saan sila pumunta may bato-bato, may bato ng bato. Choy, Tsaka may kalabog na nangyari eh. Parang may Oo. Din na pag sumagot siya dyan, hanggang loob dinig natin. Oo, narinig ko rin eh. Yung meron, yung Kung sabi ano niya yung meron. naririnig sa loob, ito yung nandito na sumasagot din. Ako narinig sa area na yan. Hindi, nung sinabing meron, parang nag-echo rin dito, narinig ko meron eh. Sabay siya eh. Ako narinig ko siya. Tapos pala ng Nire-reenact niya yung last na nangyari before. Yun yung feeling. Kung nire-reenact yun, residual yan, no? Sana pwedeng pasukin yung loob, no? Ko eh, tulong. Nakalak ba yung gate? Wag. Sa Yung lalaki na. Yung lalaki, yung feeling ko yung lalaki. Ay! Sabi wag! Ay, babae, sabi wag. Parang nagmamakaawa. Okay guys, so nagiging intense na talaga yung mga kaganapan ngayon. Parang naririnig na mismo from dito, sa loob ng bahay, from here na Sayang, ano, sa loob sana. Tugma yung sinasabi dito. Uy, malakas yun. Na parang bote yun Uy, ah. malakas yun. Bato. Bato na yun. Sa mga oras na to ay pakiramdam namin na hindi naligtas ang paligid at dahil sunod-sunod na ang babala at pagbabato sa amin ay napag-isipan namin ipagdasal ang kung ano mang nangyari sa babaeng nakausap namin. Okay guys, so kailangan na namin umalis. Pero ngayon, bago kami umalis na magpa-pay respect muna kami. Pagdadasal namin yung nangyari dito sa babae dito at kung sino man yung nandito. Pero Impressive habang to, nagdadasal kami, ay patuloy pa rin ang mga naririnig naming boses. Na peace na ulit. Umuungol po eh. Okay guys, so dito na namin tatapusin. Medyo nagiging intense na talaga siya. Pinagdasal na namin lahat ng mga incident na nangyari dito. Kung sa mga Di ba, pinagtitripan kayo dyan? Hindi ko sinasabing, yung, narinig ko rin yung ungol eh. Gumanon. Pati yung rampant na pagbato. Di ba, pinagtitripan kayo dyan? Pero kung hindi man, impressive tong video na to ha. Malupit tong video na to. nanonood, pwede nyo rin kami samahan na ipag-pray yung nangyari dito. And dito ko natapos itong vlog na to. Again, with Master Gala, first time namin mag-collab and grabe yung mga pangyayari. Hindi ko din na-expect talaga to kasi first time ko din na yung equipment na talaga. Talagang the best. Pero ngayon, tatapusin namin yung vlog na to. Thank you very much for watching. Ingat lang, God bless you. Next vlog. Galing. Pero dun sa yung mga bato-bato part na yon. Medyo ako dun medyo gagalit kayo. Hindi dun sa bato-bato parang kasing parang na-overdo kasi eh. Hindi na siya parang too good to be true na yung bato-bato. It's either siguro bunga yun ng puno na nalalaglag or may nantitrip na lang sa inyo. 'Di ba? Pero yung evidence sa spirit box, sold out ako doon. 'Di ba? Kasi ang hindi mo may explain yung pagtalo ng frequency noon eh. Sobrang ang bilis niya, 'di ba? Wala ka dapat mabubuong words noon. Pero again, nasa naman yan eh, sa kanila din naman yan kung ano ba yung nararamdaman nila. At kayo nanonood, hindi ko binipigilan yung pag-enjoy nyo. Mag-enjoy kayo dyan. Siyempre, hiningan din ako ng opinion ko, ano masasabi ko dito. May nag-request sa akin. So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat po. Bye-bye. Good night.